Base nga sa ating latest satellite animation ay nandito pa rin ngayon binabantayan nating low pressure area dito sa may karagatan ng Dumaran, Palawan. At sa ngayon, mababa pa rin nga yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring tawirin na nito ang Palawan at makarating na sa may parte ng West Philippine Sea mamayang gabi o bukas na madaling araw. Pagkarating nga nito sa may parte ng West Philippine Sea ay maaaring tumaas pa yung tsansa nito na maging isang ganap na bagyo. Samantalang ito nga nasabi nating low pressure area ay nakapaloob sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ or uulitin natin ito yung salubungan ng hangin galing sa may hilaga at katimugang bahagi ng ating hemisfera. At ito nga ngayon yung nakakaapekto sa may parte o kanlurang bahagi ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Samantalang, nagbabalik na nga yung inaantay nating hanging amihan o northeast monsoon na siyang makakaapekto sa may bahagi ng extreme northern Luzon. Shearline naman o yung salubungan ng hangin galing northeast monsoon at easterlies ang siyang nakakaapekto sa may silang bahagi naman ng northern Luzon. At easterlies naman o yung hangin galing sa Pasipiko ang siyang nakakaapekto sa nalalabi pang bahagi ng ating bansa. Sa magiging lagay nga ng panahon bukas ay asahan nga natin na dahil nga sa epekto ng northeast monsoon makararanas na maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pagulan dito sa may parte ng Batanes. Samantalang dito naman sa parte ng Cagayan, Isabela hanggang dito sa may parte ng Aurora, makararanas din na maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pagulan dala naman ng shearline. Sa may parte naman ng Occidental Mindoro at Oriental Mindoro, makararanas din ng mga matataas na tsansa ng mga pagulan dala nga ng low pressure area. At sa nalalabi pang bahagi ng Luzon, makararanas ng bahagya maulap hanggang sa maulap na kalangitan at mga pulo-pulo mga pagulan, pagkilat at pagkulog sa hapon at gabi dala naman ng easterlies. Temperatura nga maaaring umabot hanggang 32 degrees Celsius dito sa may Tuguegarao at Legazpi at dito nga sa may Metro Manila, maaaring umabot 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa magiging lagay naman ng panahon dito sa may Kabisayaan, asahan nga natin sa may parte ng Palawan dahil nga sa magiging patuloy na epekto ng low pressure area ay magiging makulimlim pa rin ang panahon at magiging kalat-kalat ang mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Dala rin ng epekto o maging patuloy na epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ, makararanas din ng mga kalat-kalat na mga pagulan dito sa may Western Visayas, Negros Island Region, maging sa may Zamboanga Peninsula at Barm. At sa nalalabi pang bahagi ng Visayas at Mindanao, magiging pulo-pulo ang mga pag-ulan sa hapon at gabi at sa umaga, magiging bahagya lang ang kulapan, ngunit pagdating ng hapon, andyan na yung mga pagbuhos ng mga pag-ulan, dala naman yan ng easterlies. Temperatura nga dito sa may Visayas at Mindanao, maaaring umabot din hanggang 32 degrees Celsius. At dahil nga sa patuloy na epekto ng low pressure area, ngayong hapon hanggang bukas ng hapon ay maaaring makaranas ng mga pag-ulan na umaabot ng 50 to 100 millimeters dito sa may parte ng Palawan. Kaya patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa may Palawan dahil nga yung ganitong dami ng mga pag-ulan ay maaari na agad magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, lalong-lalo na sa areas na merong high susceptibility o ito nga yung mga lugar na madalas makaranas na nga ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa magiging lagay naman ng ating karagatan, wala naman tayo nakataas na gale warning, ngunit dahil nga sa epekto ng northeast monsoon, makararanas na mga katamtaman hanggang sa mga matataas na pag-alon dito sa may parte na extreme northern Luzon na kung saan nga yung pag-alon ay maaaring umabot hanggang 3.7 meters. Kaya patuloy nating pinag-iingat lalong-lalo na nga yung mangisda at maliliit na sasakyang pandagat sa mga matataas na mga pag-alon. Samantalang sa nalalabing karagatan naman ng ating bansa, makararanas lamang ng banayad hanggang sa katamtaman ng mga pag-alon na maaaring umabot hanggang 2 meters. Ngunit mag-ingat pa rin tayo dahil matataas nga yung tsansa ng mga offshore thunderstorm dala ng low pressure area, easterlies at maging ng ITCZ.
Sa magiging lagay naman ng panahon sa susunod na 3 araw dito sa Luzon, asahan nga natin na although sa malaking bahagi ng Luzon, makararanas ng generally fair weather sa susunod na 3 araw, puwera na nga lamang sa tsansa ng mga pulupulong mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi sa parte nga ng extreme northern Luzon kasama dyan ng Batanes, Babuyan Islands, maging dito sa Cagayan, maaaring makaranas ng mga maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na mga pag-ulan, dala nga ng northeast monsoon at ng shear line sa susunod na 3 araw. Sa may parte nga ng Visayas at Mindanao, although ang forecast natin ngayon ay generally fair weather lang at merong tsansa ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog sa hapon at gabi, nananatili na mataas yung uncertainty nito dahil kung titingnan natin sa ating tropical cyclone threat potential, may binabantayan tayo na isang cloud cluster na maaaring maging isang low pressure area na kung saan maaari itong tumawid sa may parte nga sa pagitan ng Visayas at Mindanao. Kaya patuloy po tayong umantabay sa mga updates ng Pag-asa dahil maaaring maging matataas yung chance ng mga pag-ulan nga dito sa may Kabisayaan at Mindanao sa susunod na 3 araw. Dito sa Kalakhang, Maynila, ang araw ay lulubog ng alas 5:30 ng hapon at sisikat naman bukas ng alas 5:50.